Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, sasagutin po natin ang pinaka-requested question ng lahat ng ating subscriber. Kailan dapat ibenta ang ating stocks lalo-lalo na kung kumita na tayo ng konti? Sasagutin po natin! Welcome back! Ayan, ganda po ng topic natin. Kung kumita na tayo sa dividend stocks, kailangan na bang ibenta yan? Pinaka-common na question po sa atin to, no? Kasi lalo na pag medyo umaangat ng konti, no? Yung mga position po natin, up na ko Kuya John, no? So, ibebenta ko na ba o mag-aantay pa po tayo, no? So, paalala ko lang po sa ating lahat ng mga investor, pati ako, paalala to sa sarili ko kasi minsan madalas syunga-syunga rin ako. Begin with the end in mind. Yun, no? Ano ibig sabihin? Bago po bumili sa stocks, no? Hindi po basta bili ng bili. Kasama po sa ating analysis, kasama po sa kailangan natin pag-isipan ano ang exit strategy. Katulad nung last discussion po natin with the huddle sa Dragonfly, kasama po sila Sir Renz, no? Sila Investing PH, sila Moneywise Engineer, no? Kailangan po talaga bago po tayo bumili ng isang stocks, alam po natin kung kailan tayo mag-exit. Otherwise, pag dumating po ang panahon, no, mako-confuse tayo at matataranta at hindi natin alam ang ating dapat gawin. Kasi madali lang po bumili. Pag mura po ang stocks, no, sa ating valuation model, bibilhin po natin yan. Ang mahirap po na tanong, kailan ibebenta? At ito po ay problema ng lahat ng investor. Pati po si Warren Buffett nagkakamali din po dito. So, kailangan po may framework po tayo dito sa ganitong mga bagay po, no? So, some guide na isasuggest ko po sa inyo, ito yung 4 na topic na i-discuss ko po sa inyo, no? Pwede niyo pong gamitin yung combination po nito as trigger kung kailan po ninyo dapat ibenta ang inyong stock. Profit-based, time-based, fundamental change at opportunity cost. Okay, ready na po kayo. Iisa-isahin po natin ito, no? Unahin ko na po yung fundamental changes. Ito po yung pinaka madali. Ang ibig lang po sabihin ng fundamental change, nag-iba na siya kaysa nung una mo siyang nakilala, kaysa nung una mo siyang inanalyze, nung na-fall in love ka sa stock na to. Parang dati kasi no, yung jowa mo, ang bait-bait niya, no? Ayan, kaya sinagot yung nililigawan kasi ang bait-bait niya, no? Pero nung sinagot mo, after ilang months, no, nagbago na ang ugali niya. Ang sama-sama pala ng ugali niya. So, gano'n po, ibig ko po sabihin, gano'n din po sa stocks, no? Kailangan po alam natin ano yung reason kung bakit natin siya binili. Maaring growing siya, maaring dahil may free cash flow siya, maaring dahil mababa yung utang niya, no? And then if napansin mo na nagbago na yung company, especially po, no, pag yung nalalaos na o kaya may dumating na competitor na nakita mo nilalamon na siya, nalalaos na, humina na yung business o kung mukhang permanent na yung problema nila, ayun, no, nagbago na po yung stocks. Hindi na po siya katulad nung dati. Example lang naman po, no, bibigyan ko ng mga example ng mga nasa utak ko po, no, para may konting pag-iisipan po kayo, no. Of course, ite-tailor niyo po ito sa scenario po ninyo. Halimbawa, si Cebu Landmaster, kaya ko siya binili kasi maraming nakapilang project. So, yun ang ano ko dito. Yun ang fundamental na gusto ko dito. Gusto ko maraming nakapilang project. At gusto ko taon-taon double digit ang growth niya sa revenue at income. So, pag dumating yung panahon na hindi na ito ang nangyayari sa kanya, biglang humina yung project, no? Hindi na ganun karami yung project pero meron pa rin, medyo ayoko na. O kaya bumagal yung growth, no? Hindi na double digit, no? Katulad ng nakikita natin ngayon, medyo bababay na po tayo dito, no? Another example, halimbawa si GSMI, no? Si Keepers Holding, oh. Halimbawa, stay ako dito as long as double digit yung growth. Halimbawa lang naman po ito, double digit ang growth ng revenue and income. And then wala naman pong sign na masamang balita, no? Pero pag humina ang growth nito, halimbawa pumalo na siya ng 8%, ayan, so medyo babay na po tayo. So parang ganun lang po, example lang naman po ito. Hindi ibig sabihin ito ang gagawin ko, ito yung iniisip ko. Example lang po para meron po kayo mapag-isipan, no? So pag biglang halimbawa, biglang lumaki yung excise tax. Alak, no? May tinopak yung, yung mga mambabatas. Gusto nilang taasan yung tax ng alak. At sa tingin natin, mukhang hihina yung negosyo. Yun, no? Babay na muna tayo dito. Benta na po. Kasi nagbago na po, no? May fundamental change na nangyari sa company. No? Hindi na siya katulad no
dati. Okay, no? Ayan. At bago po tayo magpatuloy, ayan, supportahan niyo po ako. Be a Patreon member or be a YouTube member. Parehas lang naman po yung content na pinopost ko po dito. Mamili na lang po kayo kung saan niyo po ako susuportahan kasi marami akong project na gusto kong gawin. Of course, nakakatulong po ito sa paggagawa ko ng mga free videos po sa aking YouTube channel. Pero mga projects pa po akong ibang gustong gawin, no? Na sinusulat katulad po nito, no? Tsaka ko na po i-discuss ito in another video, pero may mga niluluto po ako para po sa inyo. At please, no? Mag-member po kayo sa aking Facebook page kung saan marami po tayong pagchichismisan. Alright, balik na po tayo. Number 2, profit-based naman po. Dapat alam mo kung magkano yung target mo nakikitain sa stock na binili mo. So, nung binili mo siya, halimbawa, binili mo siya ng 5 piso, dapat alam mo kung kailan ka mag-exit based on price. Halimbawa, na-hit na niya yung price na target mo. Halimbawa, 12 ang target mo na price, ayun na, pwede mo na siyang ibenta. Kasi na-hit mo na yung tina-target mo na profit. So, before you buy, dapat may idea ka na kung anong profit, no? O hanggang anong price yung inaantay mo talaga para sa kanya. Parang ganun po, no? O halimbawa ngayon, may mga positions ako na 30-50% na yung gains ko. So, hindi ko pa siya binibitawan, no? For the reason na mataas kasi yung target price ko sa kanya, no? Okay, syempre, no? Medyo delulo tayo ng konti. Gusto natin 200%. Malay mo, maabot natin yan. So, antay-antay ako ng konti, no? Magpakadelulo tayo ng konti. Malay mo, umabot ng 200%, no? At gusto kong antayin yun. I'm not saying na tama o mali ako, no? Pero, at least meron po akong guide ko anong gusto kong gawin, no? Kayo rin po, no? Pag dumating yung time na 30-50% na, no? Yung gains, no? So, alam ko na hindi ibebenta. So, ganun din po sa inyo, no? May target dapat kayo na presyo kung magkano nyo dapat i-exit before you buy, no? Kasi because hindi pa niya na about yung target price, so hindi mo pa siya at hindi naman nagbago yung fundamentals niya, no? Hindi pa niya naabot yung target mo na price, so hindi mo pa siya ibebenta kahit na tumubo ka pa. Another scenario naman, halimbawa, sobrang overpriced niya, no? Halimbawa, na-hit niya yung target mo na price, pero nakita mo may momentum pa, so pwede mo namang antayin ng konti na medyo mag-subside yung momentum niya kasi sayang din yun. Pag Jollibee pa rin natin yun, yung extra na momentum na yun, mali 12. Nakikita mo, nag-12.50, nag-13. Antay ka lang muna, antay mo tumahimik. Pag tumahimik na, umabot ng 15, ayun, benta mo na. So, sobrang overpriced na, no? Minsan kasi na paglalaro ng mga nuno sa punso, lalo na yung mga paglalaro ng mga trader, ganyan. So, sakya mo pa ng konti and then pag overpriced na, ibenta na po natin kung lagpas-lagpas na sa ating target price. Number 3 na criteria po, time-based. Ano yan? Time-based, no? May inaantay kang oras. Ayun. So, remember, no? Pag nag-invest po tayo, business po ang ini-investan po natin, hindi po ticker symbol, no? May meaning po yan sa likod, negosyo po yan. Hindi lang po yan mga letter, no? Yung CLI, yung Costco, may ibig sabihin po yan, may negosyo sa likod po yan. At ang mga totoong negosyo po, may timetable po yan. Hindi po agad-agad ma-materialize ang projects po niyan, no? Yung mga projects po yan na mag-a-unlock ng value po nila. So may inaantay tayong project na hindi agad-agad nagma-materialize, no? Na hindi pa rin na-unlock yung kanyang value. So, na magpapalipad sa share price niya. So, dapat tayo rin as investor, may timetable tayo based dun sa mga nakikita natin na project na kailangan nilang abutin, no? Halimbawa, example lang naman po, no? Example lang po ito again, no? Para may mapag-isipan lang po tayo. O halimbawa, si Figaro may target siya, no? In 5 years, gusto nila maging 300 to 400 outlets ang kanilang Angel's Pizza. So, 5 taon po yun. 400 stores, no? Ang bubuksan po nila. So, sa akin po, no, ang timetable ko dito, yung time base ko po dito is 2 to 3 years. Hindi ko naman naantayin yung 5 taon ng tagal noon. Baka makalbo na ako noon, no? So, in 2 to 3 years, titingnan ko kung nasusundan pa nila yung sinasabi nilang target nila, kung talagang maabot ng management, no? Kung malapit-lapit ba sa katotohanan o malayo. And based on that, I might re-evaluate po kung okay pa, kung nasusundan naman nila, diretso pa ako, antayin ko talaga yung 5 years. Pero kung 2 to 3 years hindi na nila nasusundan, edi exit na tayo. Nakukuha niyo po ba yung time base? Ayun, naantayin natin yung mga plano na project na magkaroon ng materialization, no? Para kasi yung materialization na yan, yun yung mag-unlock ng value na yan. Halimbawa, pag nabuo na yung mga store na yan, no, at talagang bumenta na yan, biglang papalo ang income at revenue yan. So, ma-unlock talaga yung value. Yun po ang ibig ko pong sabihin. So, aantayin po natin yung projects na yan. Pero syempre, tayo ang magde-decide kung gaano katagal natin aantayin. No? Halimbawa naman po,
renewable stocks. Marami po sa inyo nag-i-invest sa renewable stocks, no? So maraming projects yung mga yan, no, in the next 5 years, no? So we may want to wait, no, 2 to 3 years again, then titingnan natin, no, yung mga pinagsasabi nila ngayon, yung mga pinagdadadaldal nila na ngayon, no, na parang pangako ng politiko, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko. So tingnan natin in 2 to 3 years na gagawa ba, natutupad pa, and then check natin kung diretso pa rin tayo, and kung hindi na, babay na. Parang gano'n, no? Tingnan natin based yung mga projection nila na project. So may timetable po tayo na ibig ko pong sabihin. Maliwanag po ba yung tatlo na diniscuss ko po? Ito na po yung number 4, very very important po ito, na kahit hindi po na-trigger yung tatlo na sinasabi ko kanina. Kasi yung tatlo kanina, combination po yun, no? Kahit alin doon na ma-trigger, exit na po tayo. Ito naman pwedeng mapaaga. Kahit hindi mo pa naabot yung tatlo na yun, pwedeng mapaaga. Anong ibig sabihin? Baka kasi meron ka makita na mas maganda. Ayan, no? Halimbawa, ito yung stock mo, yung sa kaliwa. Yung stock mo ngayon, medyo na paglulumaan na, no? Kumita na, humihina na mag-grow, meron namang bago. May bago mas maganda, na mas mabilis. Di ba pwede mong pag-isipan? Kasi sayang din yung kikitain mo, no? Kasi halimbawa, yung stock na hawak mo ngayon, no, based sa model mo, no, na sinusundan mo, feeling mo kikita ka ng 6 to 8% every year, no, based sa projection mo, dire-diretso kang kikita ng 6 to 8% every year. And then may nakita kang bagong stock, no, na sa tingin mo mas mabilis mag-grow at mas undervalued, na sa tingin mo kikita ka 12 to 15%. So bakit ka magtsatsaga sa mas maliit na tubo kung merong better opportunity? Yun ang tinatawag na opportunity cost. Kasi kung nag-stay ka sa mas maliit na tubo, ang laki na nawawala sa'yo. So, the time po, no, na sa tingin mo mahina na yung hawak mong stock, so medyo pahina na yung yung growth niya, may bagong mas maganda, pwede po natin i-consider na magbawas na po tayo dun sa medyo mga mahal-mahal, yung medyo tumubo na tayo, at ilipat na po natin dito sa bago na mas mabilis mag-grow at medyo mas mura-mura. Okay, pwede na po tayo libat. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kasi yung stock po ninyo, at tulad nga po na sabi nung doon sa no? Doon sa with Dragonfly, no, yung last na kwentuhan po namin, no, hindi mo naman asawa yung stock na yan, no, so pwede mong hiwalayan yan, no, isipin mo fling lahat ng yan fling lang yan, although syempre, no, mag-i-stay ka sa kanila as long as possible, as long as nakikinabang ka. Pero pag hindi ka na makikinabang, pwede mo nang iwan. Hindi mo po asawa yung stock po na yan, no? Alright, so yun, pwede mong ibenta para ma-free up yung funds mo at ilipat mo sa mas superior na opportunity. Pero kung walang superior na opportunity, at hindi naman trigger yung tatlo kanina na sinasabi ko, yung time base, yung target price, no, yung mga ganyan, fundamental change, baka naman wala kang paglipatan. So in-out po yung pera mo, tapos matutulog yung pera mo, no. So mas better na rin na mag-stay ka muna at mag-observe po muna tayo. Ayun, no. So again, paalala ko po sa inyo, beginning with the end in mind before you buy. Kasama po sa analysis natin yung exit strategy, no? And pwedeng combination po yan na maraming trigger. So kailangan isulat din po natin yan. Isulat mo para nyo makalimutan, okay? Ayun, nangandaldalan po natin ngayon. Like, share, subscribe lang po kayo sa channel ko. Have investing to God be the glory. God bless.